Panginoong Diyos, maraming salamat o God sa patuloy mong pagpapala sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa katapatan, kabutihan, patuloy na pagkalinga, Panginoon, sa amin, O God. Tunay, Lord, na kayo po ay nagiging mabuti at patuloy na magiging mabuti, Panginoon, sa buhay namin. Patuloy namin kinikilala, Lord, na ang lahat ng sa amin ay nagmula sa inyo, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na anuman yung aming inhandog, Lord, ay tunay na maging katanggap-tanggap sa inyo. Lord, amin din pong pinapasalamatan, Lord, yung katapatan mo maging sa aming iglesia. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagtugon sa aming pangangailangan, Panginoon, sa mga pangangailangan physical, Lord, higit sa lahat, Lord, sa spiritual, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat. We pray na patuloy niyo po kaming isustain at tunay na kayo lamang po ang maluwalhati, Panginoon, sa iglesyang ito. Maging sa amin pong pag-aaral ng inyong salita, Lord, dalangin po namin na buksan niyo po ang puso namin, Panginoong Diyos, na sa aming pakikinig, tunay na mangusap po kayo, Panginoong Diyos. Lord, anuman ang gawa ng kaaway, Panginoon, huwag niyo nawa pahintulutan, Panginoong Diyos. Tanging ang presensya mo lamang, O God, at yung kapangyarihan mo lamang ang tunay na mag-manifest, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po namin kinukumit sa inyo, Lord, yung aming mga buhay, maging yung magdadaang oras, Panginoong Diyos, na nawa, Panginoon, kayo lamang po ang mabigyan ng kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. So, nabati niyo na po ba yung katabi niyo? Ayan. So, before ang lahat, bago po tayo dumakas sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, pwede po bang i-welcome po muna natin yung mga kaluluwang dinala ng Panginoong Diyos this morning. Sige, sino po ba yung first time na naka-attend ng Jesus Calls Commission Fellowship? Sige po. Sige, tayo po tayo para makita po nila tayo yung mukha natin kapag nakita natin sila sa labas. Anong pangalan natin? Good morning po. Ako po si Sister Manilin. Good morning po, ako po si Sister Hanilin po. Marilyn and Hanilyn. Sige po, palakpakan natin ang Lord sa kanila pong buhay. Yan naman si Reynalyn. Ako naman po si Renalyn. Hindi po, Reyna lang po. First time niyo pong umatin sa Ay, wow. Sino bang nag-invite sa inyo? Wow! Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ni Nanay Pasyon. Diba? Alam niyo po, one of my... Ate, miss pa po ako. Ate lang daw. Ate. Nanay ba yung sabi ko? Sorry. Ayan, alam niyo po, one of my prayer na talagang every Sunday or every time na may gawain, madagdagan tayo ng mga bagong kaluluwa sa lugar na ito. And true enough, talagang ang Panginoon ang nagdadala ng mga bagong kaluluwa para makarinig ng salita ng Panginoon. At ang gagamitin niya po ay ang bawat isa sa atin. Amen po. Amen. Sige po, welcome Ate Manilyn and Ate Hanilyn sa gawain ng Panginoon. Lagi po kayong welcome. And totoo po, masaya po kami na nandito po kayo sa umagang ito at kasama namin kayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Ngayon po, dumako naman po tayo. Wala na po bang bago? Wala na. O yung matagal na wala naman. Lahat naman nandito last Sunday, di ba? Okay, sige, tayo naman po ay dumako na sa pag-aaral ng Panginoong Hesus. Ayan, so kamusta po ang bawat isa sa atin? So these past few weeks, yung pinag-aaralan po natin ay yung iba't ibang characters sa Bible. Natatandaan niyo pa po ba? Ayan, inaano na ni Sean. Sino yun? So, isa sa mga napag-aralan natin last week is si Daniel. Short review lang po. Si Daniel po, siya po yung tao na hindi nakipag-compromise kahit sa kabila po ng kapahamakan. Nanatili siyang matatag, nanatili siyang tapat sa Panginoon kahit na it will cost his life. Diba? Itapon ka pa naman sa lions den, hindi siya natakot. Nanatili siyang fear sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Andiyan din si Jacob. Si Jacob na nakalimutan yung pangako.
niya sa Panginoon. Nabalikan na ba natin yung mga commitment and promises natin sa Lord? Natupad na po ba natin? Ha? Pero gayon pa man, kahit na si Jacob po ay makakalimutin, ang Diyos po hindi nakalimot. Patuloy po siyang naging tapat sa kanyang pangako. Si Caleb, kung natatandaan po natin, isang matapang, di ba? Nananindigan din. Hindi sa sarili niyang lakas, kundi sa lakas at kapangyarihan ng Diyos, na alam niya na kayang talunin ng Diyos yung mga higanteng nakita nila sa lupang pangako. Maging si Cain na walang pagmamahal sa puso, kaya nakakommit siya ng murder. Di ba po? Ngayon po, patuloy po natin yung ating pag-aaral tungkol sa mga characters sa Bible. Ngayon po, bago ko po i-reveal kung sino yung ating pag-uusapan, meron lang po akong question sa bawat isa. Nakagawa na po ba tayo ng isang desisyon sa buhay na nakaapekto o nakapagbago sa buhay natin? Hindi lang sa buhay natin ngayon, maging sa ating future. It's either good result or bad result. Di ba? Madalas kapag isa ka ng matanda, ang dami mo ng reflection dun sa mga ginawa mong desisyon nung bata ka. And some of us, sasabihin natin, siguro kung ginawa ko yun, hindi sana ganito yung buhay ko. Or, siguro kung hindi ko yun ginawa, sana iba yung takbo na buhay ko ngayon. Di ba po? Kung ikaw ay estudyante, isang nanay, o isang ama. Kung meron po tayong mga ganong kaisipan o ganong experiences sa buhay, for sure, lahat po tayo makaka-relate sa character na ito. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay walang iba kundi si Esau. Ayan. So, ayan yung title. Esau's Bad Bargain, One Moment of Pleasure, a Lifetime Regret. So, alam niyo po, ang buhay ni Esau ay isa po sa mga nakakalungkot na kwento sa Biblia. Dahil po sa nangyari sa kanyang buhay. Dahil po sa isang desisyon, dahil sa isang simpleng desisyon, nagbago po yung kanyang future. Nagbago po yung kanyang buhay. So kung meron po kayong Bible, makipagbuklat po kayo sa akin sa Genesis 25, verses 27 to 34. Sige po, basahin ko po ang Genesis 25 verses 27 to 24. Lumaki ang mga bata, naging mahusay na mga ngaso si Esau, at sa kaparangan na halos tumira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau, palibhasa'y kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebecca. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito ay tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau. At ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain, uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Familiar tayo sa story? Amen. Nabasa na po ba natin? Ayan. So, base po sa kwento, si Esau po ay anak ni Isaac. Diba? Si Esau po ay anak ni Isaac at kapatid ni Jacob. Ayan. So, sabi po sa kwento, si Esau daw po ay favorite ng kanyang amang si Isaac. While Jacob ay
love, favorite ng kanyang ina. May favoritism na pala. Magdidisagree ang mga nanay at tatay. So, sabi po doon, si Iso po ay ang kanilang panganay na anak. Diba? Samantalang si Jacob naman po, ang nakababatang anak. Alam niyo po, sa panahon nila, kapag isa po kayong panganay, malaki po ang responsibilidad. At hindi lamang po responsibilidad, kundi malaki rin po ang pagpapala para sa iyo. May mga panganay na anak po ba dito? Konti lang ang mga panganay na anak. Sa Tagalog translation, binanggit po bilang panganay. Ibig sabihin, siya po yung firstborn, di ba? Unang pinanganak. Sa English po, birthright. Yan po yung translation. And sa Hebrew word lang, o sa original language, ang katumbas pong salita ay Bekora. Means the special right, privileges, and responsibilities given to the firstborn. So, bilang panganay, isa kang Bekora. Meaning, mayroon kang special na karapatan, mayroon kang pribilehiyo na hindi katulad o katumbas ng iyong mga kapatid. Or meron kang natatanging responsibilidad na iba sa iyong mga kapatid. And that is Iso, bilang isang panganay. But kung mababasa natin sa story, in one moment, di ba, saan siya galing? Sa pangangaso. Umuwi siyang gutom na gutom. At eksakto naman, nagluluto yung kanyang kapatid na si Jacob. Dahil sa kanyang gutom, dahil sa kanyang kahinaan, o dahil nasa mahinang kalagayan siya, anong ginawa niya? Ibinenta niya sa kanyang kapatid ang kanyang Bekora, o yung kanyang birthright. Ibinenta niya yung pagiging panganay niya sa kanyang kapatid kapalit ng isang tasang sabaw. And after this, dahil dito, his life was never the same again. And it affects yung future niya bilang panganay. Isa-isahin po natin, unang point sa kwento is Esau sold his birthright. Ibinenta niya yung kanyang pagiging panganay. Alam niyo po, mahalaga yung birthright ni Esau. Mahalaga yung role niya. Mahalaga yung title niya bilang panganay ng isang pamilya. Hindi lamang ito basta-basta na meron siyang lupang aariin o meron siyang lupang mamanahin. Hindi lamang po yun. Kasi bilang isang panganay, meron pong physical advantage and spiritual advantage. Una po doon, kapag ikaw ay isang panganay during that time, meron kang double portion of father's inheritance. Ibig sabihin, pag namatay na yung magulang mo o yung tatay mo, higit yung makukuha mong mana kesa doon sa mga kapatid mo. Kung yung mga kapatid mo nakatanggap lang ng tag 3 million, ikaw 6 million sa'yo. Kasi double portion eh. Kung yung mga kapatid mo nakatanggap ng tagi-isang house and lot, sa'yo 2. Ganun yung privilege mo. Privilege ng isang panganay nung panahon nila. Sabi ng Deuteronomy 21:17, ang kikilalaning panganay ay ang una niyang anak. At dito, ibibigay ang 2 bahagi ng kanyang ari-arian. Kahit siya'y anak ng hindi gaanong kamahal. O diba? Tingin niya, nung panahon nila, okay maging panganay? Yes! Double portion eh. Biruin mo kung tag 10M, 20M sa'yo, walang kukontra nun. Hindi ka nila pwedeng awayin. Kasi yun yung batas nila. O, diba? Pangalawa, kapag ikaw ay isang panganay, you have an authority over the family. Diba? Meron kang otoridad. Sabi po ng Genesis 27:29, hayaan ng mga bansay gumalang at paalitin. Ito po yung blessings ni Jacob, blessings ni Isaac kay Jacob bago siya mamatay. Sabi niya, hayaan ng mga bansay gumalang
at paalipin bilang pinuno, ikaw ay kilalanin. Igagalang ka ng mga kapatid mo, mga anak na iyong ina ay yuyuko sa iyo. Sila nawang sumumpa sa iyo ay sumpain din, ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpalain. Ito yung blessings na dapat kay Esau, pero napunta kay Jacob. Alam niyo po, bilang isang panganay, kapag wala ang ama, you are considered as the head of the family. Ikaw po ang tatayong head ng family. You are the successor of your father, decision maker, leader, and protector ng iyong mga kapatid. And sa nakikita ko, up to this now naman, di ba po, tayong mga, kayo pong mga magulang, kapag wala kayo, ang responsibility, kanino binibigay? Sa panganay na anak. Or, hindi lang yun, kapag ang isang pamilya, ang nagkumukuha ng responsibilidad para itaguyod ang isang pamilya kapag wala ng capacity yung parents o wala ng parents, ang tumatayo ay ang mga panganay. Diba? Kaya saludo po tayo sa mga panganay na responsable na umaako ng responsibilidad ng kanilang magulang sa kanilang mga kapatid, di ba? Pagpalain po ang mga panganay dito ng Panginoong Diyos. Pangatlo po, ito po yung kanilang spiritual advantage. They are considered as spiritual leader. Di ba po? Sila po yung kinoconsider bilang mga priest ng household. Especially kapag wala yung ama. Ibig sabihin, sila po yung namumuno sa pamilya para sumamba sa Panginoon. Sabi po dito, especially nung wala pang mga Levites duty, yung panahon ni Moses. Talagang kung sino yung head ng family, sila yung maglilid sa kanilang pamilya to worship the Lord. And lastly po, si Esau bilang panganay, he is considered as the heir of the promised blessing. Kasi galing po siya sa lahi ni Abraham. Di ba po? Heir of the promised blessing, land, nations, and blessing. Sabi po ng Genesis 28:4, pagpalain ka nawa niya, gayon din ang iyong lahi. Tulad ng ginawa niya kay Abraham, magpasa iyo nawa ang lupain ito na iyong tinitirhan, ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Si Esau po, bilang panganay na anak ni Isaac, na anak ni Abraham, na pinangakuan ng Panginoon ng pagbapala ng lupain ng isang salin lahi, si Esau po ang isa sa dapat tagapagmana nun. Kasi dahil isa siyang panganay na anak. In short, si Esau, dapat ito yung destiny niya. Dapat ito yung life na meron siya. Dapat ito yung buhay niya. Ito yung privilege niya. But as we can see, doon sa story, because of the one decision na nagawa niya, nagbago yung lahat ng yun. Sabi din, Esau commit bad bargain. Ano bang Tagalog sa bargain? Pinagpalit. Diba? So, Esau's bad bargain. So, sabi dun sa story, isang araw, pagod na pagod siya, galing sa pangangaso, gutom siya, naabutan niyang nagluluto si Jacob, at sabi niya, bigyan mo ako niyan. Sumagot si Esau, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. At ang sagot ni Esau, payag na ako, aanhin ko ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Oops! Di ba kanina ang ganda ng privilege ng isang panganay? Pero para kay Esau, wala yung saysay. Wala yung halaga. Kasi for Esau, ang halaga lang ng kanyang birthright or bekora ay isang tasang sabaw. Sabi po ng Genesis 25 verse 34, does Esau despise his birthright? Or sa Tagalog po, hinamak niya yung kanyang pagiging panganay.
Sabi niya, iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Na kung makikita natin that merong spiritual advantage, merong spiritual role, at meron ding material privileges. But for him, yun lang yung katumbas ng kanyang pagiging panganay. Question, mali ba yung thinking ni Iso? Mali ba yung thinking o mali ba yung ginawa ni Iso? No. Yes. It's a yes. 1 point for you. It's a yes. Why? Kung makikita natin sa story, Esau chose the flesh over spiritual. Tandaan natin ang pagiging panganay ay hindi lamang po sa mga material na bagay, but meron po itong katumbas na spiritual law sa harapan po ng Panginoon. Esau chose the flesh over the spiritual. Pinili niya yung sensual o makalaman na bagay over his spiritual. Gutom siya, bumigay siya sa cravings ng kanyang kagutuman, and he also mentioned na aanhin niya yung birthright kung mamamatay siya sa gutom. And we know that this reason medyo exaggerated. Joke. Na parang, talaga ba na once ka lang nagutom, mamamatay ka na agad? But as we can see, this is his excuse to justify yung pagbebenta ng kanyang birthright para ma-please o masatisfy yung kanyang cravings. Familiar po ba tayo sa mga reasons na ganito? Familiar po ba tayo sa mga justifications na kagaya nito? O marahil, hindi po same scenario. But sinasabi natin, sorry Lord, hindi ko na talaga kaya eh. Minsan lang naman po, sorry Lord, mahina ako. O Lord, one time lang naman eh, pagbigyan mo na. Or, naiintindihan naman ako ng Panginoon. Sometimes ito po yung ating mga sinasabi o ating mga reasons to give in dun sa desire ng ating flesh. Para masatisfy yung ating cravings sa mundong ito. O yung mga bagay na nagbibigay ng pleasure sa ating laman. At ito po yung ating sasabihin kapag tayo po ay gutom spiritually. Nakakapag-desisyon po tayo ng mali sa harapan ng Panginoon. Kagaya po ng ginawa ni Esau. Sabi po ng Hebrews 12:16, see that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Didescribe po si Esau dito bilang godless. Sa ibang translation po, unholy. Or sa ibang translation, sabi po, profane. Na sa Tagalog po ay bastos. Ibig sabihin po, walang galang o walang pagpapahalaga sa mga sagradong bagay. Kagaya po nung katungkulin niya bilang isang panganay. Pangalawa po, number 1, bakit mali or bakit hindi nakalulugod yung ginawa ni Esau? Because he chose the flesh over the spiritual. Pangalawa po, he chose the present over the future. Pinili niya yung present na meron siya, yung makakapagpawi sa kanya over doon sa future na matatanggap niyang privileges dahil isa siyang panganay. Sabi nga po doon, busog ngayon, pero wala na siyang pagpapala kinabukasan. Kasi yung blessings, yung blessings na dapat para sa kanya, na kay Jacob na. Kasi binenta niya na. Busog siya nung oras na yon, pero in the future, nawala yung pagpapala na dapat sa kanya. Sinayang niya yung magandang future sa maliit at pansamantalang kasiyahan. Masaya ngayon, pero paghihirap na sa susunod.
Alam niyo po, hindi laging masama yung present pleasure, pero nagiging delikado po ito kapag mas mahalaga ito kesa sa mga future blessings na matatanggap natin mula sa Panginoon. And let us check ourselves. Baka tayo rin, unti-unti nating binibenta yung mga pagpapala, yung mga favor, yung grasya na tinamo natin sa Panginoon, maging yung mga future glory na ibibigay sa atin ng Panginoon. Sabi dito, for a short pleasure and flesh. Dahil sa ating mga short pleasure and flesh cravings natin. Now, the question para po sa ating lahat, are we selling our birthright? Kagaya ni Esau. Or are we selling our spiritual birthright? Hindi po yung kagaya na binibenta natin yung ating pagiging panganay, pero yung ating spiritual inheritance. Naniniwala po ba tayo na meron tayong spiritual inheritance? Ha? Wala man tayong physical, wala man tayong 3M, house and lot, pero alam niyo ba tayo po ay tagapagmana ng Panginoong Jesus? Meron tayong tinatawag na spiritual inheritance. Anong ibig kong sabihin? Alam niyo po, the moment we accept the Lord Jesus Christ, tinanggap natin siya sa ating puso at ating buhay, binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na maging kanyang mga anak. Magsabi nga po ng amen yung mga anak ng Diyos. Ang dami. Praise the Lord. So sabi po dito, ano yung ating spiritual birthright bilang mga Kristiyano? Sabi po, you are an heir of the promise. Tayo daw po ay mga tagapagmana ng pangako ng Diyos. Sabi po ng Galatia 3:29, at kung kayo'y kay Kristo, amen nga po yung mga na kay Kristo? Amen. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. And we know, ano yung promise ng God kay Abraham? It's a blessings. Amen po. Kasama po tayo doon. Kung tayo po ay nakay Kristo. Tagapagmana po tayo ng pangako ng Diyos. And we know, once na ang Panginoon ang nangako, kahit kailan, hindi po nababawi. Siya po ay tapat. Pangalawa, we are joint heir with Christ. Tayo po ay tagapagmana kasama ni Kristo. Sabi ng Roma 8:16-17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ano pa po? Sabi po, we are the heir of eternal life. Tagapagmana po tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi po ng Titus 3:7, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Excited po ba tayo sa bagay na yon? Amen. Diba na meron tayong hope, meron tayong pag-asa na yung buhay hindi lang hanggang dito. Diba? Na maaari tayong mabuhay ng walang hanggan kasama ng Panginoon. Na wala pong paghihirap. Sabi po, tayo rin po ay heir of the kingdom. Tagapagmana ng kaharian. Sa James 2:5, mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba pinili ng Diyos ang may hirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako nyo sa mga umiibig sa Kanya? May nag-aantay pala sa ating kaharian. Diba? Ano pa? All things are yours in Christ. Sabi po ng unang Korinto 3:21-23, kaya't huwag ipagmalaki ni numan na siya'y tagasunod ng sinuman, sapagkat ang lahat ay para sa inyo. Si Pablo, si Apolos, at si Pedro, ang sanglibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito'y para sa inyo, at kayo'y para kay
Kristo. At si Kristo'y namatay para sa Diyos. Si Kristo na may para sa Diyos. And lastly, meron po tayo po ay tagapagmana ng mga incorruptible inheritance. Sabi po ng unang Pedro 1:4, na nagmana tayo ng kayamanang hindi nasisira, walang kapintasan, at di kukupas na inahanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Ibig sabihin, itong buhay natin, meron pala tayong hinihintay na pagpapala or mana na nagmula sa Diyos sa hinaharap. Alam niyo po, yung sobra-sobrang pagpapala. Hindi lamang po dito sa lupa, maging sa langit po. Ito po yung joy, peace, guidance, strength, purpose, and yung atin pong identity. Maganda ba yung promise ng Lord? Amen. Pero alam niyo po, minsan, parang nagiging kagaya po tayo ni Esau. We sell our birthrights. Kahit na merong pangako sa ating magagandang bagay ang Panginoon, o meron siya mga ipinangakong inheritance in the future, nakikipag-bargain tayo sa mundo. Or in other words, ipinagpapalit natin ito sa iba pong mga bagay. How we sell our birthright? Sa paanong paraan natin ibinebenta yung ating spiritual birthright? Una po, by giving in to temporary pleasures. Kapag tayo po ay sumusuko or pinagbibigyan yung ating mga panandaliang kagustuhan. Yung mga kasalanan pong may sarap, pero panandalian lamang. Diba? Ano po yun? Yung ating pong laman. Mga bagay na nakapagbigay ng pleasure sa ating pita. Pag-ibig sa pera, na merong panandalian lamang kasiyahan, pero wala naman pong eternal value. Maging yung ating pride, pagiging lazy, pagiging tamad, at pati yung ating pakikipag-compromise. We trade our spiritual authority for momentary pleasure. Pangalawa po, we sell our birthright kapag naging mas mahalaga sa atin ang mundo kaysa sa Panginoon. Kapag dumadating na tayo sa point na mas mahalaga ang mundo kaysa sa Diyos, mas mahalaga ang career kaysa sa calling, mas mahalaga yung acceptance ng tao kaysa sa obedience ko sa Panginoon, mas mahalaga yung relationship na meron ako kaysa sa righteousness na nagmula sa Panginoon, o mas mahalaga yung comfort ko kaysa sa commitment ko. Di ba po? Itong mga bagay na ito nagpapakita na mas mahal natin ang mundo kaysa sa Panginoon. And slowly, unti-unti nating binibenta yung future na ibinigay ng Diyos para sa atin. Number 3, we sell our birthright by walking according to the flesh and not according to the Spirit. Pag tayo po ay lumalakad sa pamamagitan ng ating laman at hindi po sa Espiritu. Alam po natin na kapag yung laman ng ating pinigbigyan, it gives us immediate satisfaction, pero nawawala din agad, but no eternal value. Pero kapag tayo ay lumakad sa pamamagitan ng Espiritu, we know na meron po siyang eternal value at meron po eternal reward. And lastly po, how to hold on to our birthright. Paano natin pangahawakan yung atin pong spiritual birthright o yung future na ipinangako sa atin ng Panginoon. Number 1 po, pursue peace and holiness. Pursue peace and holiness. Sabi po ng Hebrews 12:14, sikapin mong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Sabi po dito, sikapin yung maging kasundo ang lahat at magpakabanal.
banal. And we all know, holiness is not being perfect. Di ba po? But it's choosing God over the world. Yung sineset apart natin, yung buhay natin para sa Panginoon at hindi para sa mundo. Na yung gagawin natin ay dapat para sa Panginoon, nakalaan sa Panginoon, at hindi po para sa sanlibutan. Pangalawa po, don't fall short of God's grace. Sabi po ng Hebrews 12:15, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y nagpapasama ang iba. Sabi po dito, huwag tumalikod ang sino man sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po yung grace na tinamo natin sa Panginoon, hindi lamang po forgiveness of sin. Hindi lamang po yung pagpapatawad sa kasalanan. But ito po, kasama po dito yung power to overcome. Power to overcome yung mga kasalanan na gagawa po natin. And lastly po, how to hold on to our birthright, live in a disciplined Christian life. Let's exercise yung ating prayer time, Bible reading, personal worship, fellowship, pagdalo po sa ating mga gawain, and yung accountability po natin bilang isang Christians. Sabi po, ang Kristiyano pong may disiplina ay hindi po ibebenta yung identity niya to satisfy yung kanyang laman. Ang Kristiyano pong may disiplina ay nakatuon po sa future na nag-aantay na ipinangako sa kanya ng Panginoong Diyos. Alam niyo po, si Iso, hindi siya masamang tao. Diba? Nangyari sa kanya yun dahil hindi siya masamang tao, pero mali yung kanyang priority. Mali yung kanyang naging desire. Binenta niya yung something eternal o something na most valuable kesa pinagpalit niya ito sa something na temporary lang. He exchanged his destiny for a dinner. He traded blessing for a broth. Sabi po ng Hebrews 12:17, alam niyo ang nangyari pagkatapos. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay, ngunit itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa. Ano man ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Alam niyo po, nung na-bless ni Isaac si Jacob bilang panganay, hindi niya na po yun mababawi. At itong si Iso, nagmakaawa sa kanyang ama na siya rin pagpalain ng Panginoon. Pero sabi ni Isaac, wala na. Irrevocable na yun. Hindi na yun pwede pang bawiin or ilipat. Sabi po dito sa verse na binasa natin, ano man ang gawin niya, niyang pakiusap, o kahit lumuha pa siya, wala na siyang magagawa. Umiyak siya, nagsisi siya, pero huli na yung lahat. Na ipagpalit niya na yung dapat na sa kanya. Why? Because some opportunities, some blessings, some spiritual privileges, kapag nawala na po, hindi na po natin pwedeng i-retrieve. Hindi na po natin pwedeng bawiin. Kaya sabi po ni Pablo in 2 Corinthians 6:1-2, yamang kaming magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito ang araw ng pagliligtas. Alam niyo po, wag na po nating antayin na may mangyari or tawagin po tayo ng Panginoon sa mahirap na paraan. Dahil sabi po ng Bible, this is the day of your salvation. Ito po yung perfect time para tayo ay bumalik at lumapit sa Panginoon. Hindi po bukas. Hindi po yung kapag ready ka na or pag okay na yung buhay mo. The Bible said, kung naririnig niyo yung verse na to, this is the day of your salvation. And this is the perfect time para po tayo ay lumapit at o bumalik sa Panginoon. Kasi every time na
patuloy tayong nakikipaglaro sa kasalanan, every time na patuloy tayong nakikipag-compromise o namumuhay bilang worldly, we are selling our birthright. Ipinagpapalit natin yung inheritance na ipinangako sa atin ng Panginoong Diyos. Now, isipin po natin this morning, ano yung bowl of stew mo ngayon? Ano yung sabaw na meron ka ngayon na madalas mong ipinagpapalit sa Panginoon? Anong bagay yung mga pinagpapapalit mo sa Lord? Worth it ba yun? Ano yung mga bagay na panandalian na inuuna mo kaysa sa mga eternal na bagay? God is calling us today, anak, huwag mong ibenta yung future mo kasama ako para sa panandaliang kasiyahan lamang. Sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita this morning. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagtuturo sa aming Panginoong Diyos. And we thank you, Lord God, na meron po kaming spiritual birthright, Panginoon, na tunay na kami po ay inyong inari, Lord God, na kami po ay tunuring na inyong mga anak, Panginoon. Kami po ay tagapagmana, Lord, ng pangako, ng kaharian, Panginoong Diyos. Kami po ay kasama ni Kristo, Lord God, na maghahari. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na sa aming buhay, tulungan niyo po kami, Lord, to be firm sa aming pananampalataya. At tunay, Lord, na palagi po namin kayong piliin kaysa sa anuman pong mga bagay, Panginoong Diyos. Lord, patuloy po namin kinocommit yung aming mga buhay sa inyo. Patuloy naming dalangin, Panginoon, na samahan niyo kami, Lord God, hanggang huli, Panginoon. At tunay, Lord, na maging overcomer kami, Panginoon, sa anumang temptation, anumang kahinaan, Panginoon, yung amin pong nararanasan, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po kayong magpakilala at patuloy niyo pong buksan yung aming puso at aming isipan. Salamat, Panginoon, sa inyo po ang mataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Ayan. So, para po sa ating group discussion,